po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Apostol San Andres. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng Banal na Eucharistia, isama po natin sa ating mga panalangin ng sumusunod na intensyon ang pasasalamat ni Celia San Felipe at pamilya, Lito at Susi Dueñas at pamilya, Luis Simangan at pamilya, Mario at Cora de Leon at pamilya, Marian Basco at pamilya, Michael Mejia at pamilya, Mirna Pilumba at pamilya, Tessa Wadan at pamilya, Lani Kenny at pamilya, Servanos family, Karen Ciabelia at pamilya, Edita Roberto at pamilya, Maria Teresa Sagabaria at Oswald Tabundong at pamilya, ang para sa kaarawan ni Christian John Ramil, at para sa kagalingan ni Joey Lumba, purifikasyon, ang para sa natatanging kahilingan nila Joseph, Mary Grace at John Paul, ang para sa kapayapaan ng mga kaluluwa nila Remigio, Crescencia, Lucio, Elihia, Herario, Fernan, Antonio, Arian Joy, Robert, Rinerio, Orlando, Jesus, Romeo, Jesus, Pedro, Danilo, Ador, Baaya, Ering, Juan, Ben, Baby, Domingo, Nicolasa, Ding, Boyet, Ethel, Marlon, Doring, Piwing, Tony, Milagros, Sosimo, Bernabe, Cesaria, Shirley, Mike, Jose, Ruben, Teresita, Concepcion, Maximina, Cipriano, Lenny, Florencio, Alan, Ricky, Melodina, Juliana, Felicita, Pascual, at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami o Panginoon naming Diyos sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga kaganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ng kaaway naming hindi naming nakikita na nagdudulot ng matinding paghirap sa amin at pagiging walang kasiguruhan ng aming buhay. Malawakang pagkalat ng impeksyon ng mga napupuno na pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito na dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami, higit pa sa mga personal at pampolitikang interes namin, at madala namin ang lahat ng aming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugon, na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala, at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan, sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa may liit naming kapatid, ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang nito, samarin natin sa ating panalangin ang alay pasasalamat nina Lailani Cruz, Junior at Shirley Principio, Glo Gonzales Salazar, Ernesto at Crescencia Herrera, Danilo at Maria Melanie Placido, Romeo at Nora Cabrera, Pamilya Buana Torres, Pamilya Ong Reyes Atalyarde, Elma Laguador, Mary Jamie Pauline Bartolome, Alan Joseph Pulido, Jerry Erfeni Victoriano, Pablito at Jose Mendoza, Adriano Santos, Joel at Lucy Bonifacio, Brian at Jasmine Yu, Rafael Flor, Odette Rivet Eugenio,
June at Soli del Rosario, Edgardo at Aida Punanan, Edgar at Marie San Diego, Dennis at Neri Santos, Danilo at Emily Sebastian, Nanti at Marisa de la Cruz, Ricky at Aving Magpok, Aurora at Jean Silugan, Noel at Zene Galvez, Alicia Arcega Biacrucis, Antonio at Victoria Sanchez, Romel Jeff Arcega, Mila Digonong, Cesar at Lolita Nicolas, Celine Dominic Nicolas, Antonio at Evelyn Salazar, Edwin at Aida Gumapas, Dr. Abetsaida Banaag, Pamilya Riano, San Felipe at Esteban, Janet E. Pascual at Gindi ng EDB Community, Reverend Father Rupino Pengsulit, Bishop Dennis Villarojo, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa, Mekawayan, Alex C. Roque, Allen Calderon, Rigel Cunanan, Victor at Divina MC, Dina Saavedra, Jody Tiana Marfil, Nick at Evelyn Rillera, Pining Villanueva, Camila Lázaro Aquino, Jen at Wawa Tamani, Emelita de la Cruz, Arman at Amy Isma, Bernard at Enen de Guzman, June at Doris Pilihera, Dr. Mar at Marie Tolentino, Gigi Bautista Alejandro, Denilyn Bunag, Susan Lumaday, Dr. Chester Calapis, Jaime at Joven Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kamani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na nalungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni na Cheryl Santiago, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Quirino Cristobal, Dr. Benamin Miranda Jr., Chelo del Mundo, Rami Banaag, Benamin Valerio, Ruben Aguirre, Samuel Engal, Reggie Garcia, Aurelia Cooper, Efren at Juliet Sabate, Alfred Cowie, Adel Obana, Maria Teresa Yutuk, Alicia Yutuk, Angela Principio, Juanito Canosa, Marivic at Cyril Marcelo, Jeneline at Ignacio Andagan, Suset Villanueva de la Rama, at para sa karawan ni na Nori Ramirez, Francis James Brazil, Keith Perez, Remy Humacchio, Prince John D. Cinco, Melencio Garcia, Jamaica Marie Coming, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Ricardo Silidonia, Bibiana Hill Sila, Isabella Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric Nicolas, Nelson, Frederic Raquel, Dean Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Jose Teodora, Justin Lucila, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose Ricardo, Maria, Jose Pipito, Belenchito, Dominador, Maria Teresa Frances, Flora, Pacifico, Julio, Carmen, Crisanto, Antonio, Genoveva, Enrique, Filomena, Alejandro, Debbie, at Gregoria. Gayun din ang mga kawaawang kaluluwa sa purgatorio at ang lahat ng mga yumaong lektor ng Dioceses ng Malolos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanim ng kanang Diyos, kaya dumulog tayo sa ating Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalari magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanilang Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Itong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral ng asiwa sa iyong sambayanan. Sa pamagitan ng Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy, napawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinamang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit, paanong tatawag ang mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paano makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Ayon sa nasusulat, o kay Inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita, ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sinabi ni Isaías, Panginoon, sino ang naniniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at nakapakikinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang mga salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa susunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kong sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayon paman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglakad
at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kapag tayo po ay nakakakilala ng pangalang Andres, meron po tayong mga pagkakakilanlan na kuminsan ay tumutugma doon sa ibang mga tao. Kaya nga po pag narinig natin yung pangalang Andres, dalawang bagay ang dumarating sa atin. Unang-una ay yung Andres na bayani na kung saan siya'y larawan ng katapangan. At yung ikalawa naman, yung paborito ng mga misis, yung mga Andres Bisaya. Kasi yan ang sunod ng sunod doon sa mga misis. Ang tawag nga po dyan, mga takusa, takot sa asawa, o kaya naman ay yukusa, yuko sa asawa. Kaya nga po yan ang mga pinaka-faithful, yan po yung parang alipin ng kanilang mga asawa. No? Kaya nga po kapag sinabing Andres Bisaya ka, medyo ang pangit ng dating para sa mga kalalakihan, pero yan ay malamig na musika sa pandinig ng mga asawang babae. Samantala naman mga kapatid, pag sinabi naman na Andres na bayani, alam natin, matapang yan, sapagat nagsimula yan ng himagsikan. Matapang yan, sapagat lumaban yan sa mga sumakop sa ating bansa na mga Kastila. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pumabuting balita, kakaibang Andres naman yung ipinapakita sa atin. Naroon yung kanyang katapangan, pero naroon din yung kanyang pagyuko. At ito ay si Andres na apostol, na kung saan naging matapang itong si Andres. Bakit? Sapagat si San Andres sumunod sa ating Panginoon. Naging matapang siya sapagat isa lamang, minsan lamang ang paanyaya sa kanya ng ating Panginoon. Pero itong si Andres, hindi siya nagdalawang isip kasama ng kanyang kapatid. Agad na tumugon sa panawagan ng Panginoon. At yumuko rin itong si Andres, hindi sapagat ayaw niya na siya, hindi sapagat siya ay natatakot lamang. Yumuko itong si Andres, hindi sapagat siya'y naduduwag lamang, kundi itong si Andres ay yumuko sa ating Panginoon sapagat ito'y tanda ng kanyang paggalang at pagtalima. Kaya nga po ang paanyaya dito kay Andres at sa kanyang mga kasama na sinigagawin ng ating Panginoon na mamamalakaya ng mga tao. Ang unang naging mamamalakaya ay walang iba kundi ang ating Panginoon, sapagat siyang unang nag-anyaya at ang nabingwit niya ay ang mga unang mga alagad na tutulong sa kanya. Ang nabingwit niya ay ang mga unang alagad na sumunod at tumugon sa kanyang panawagan. Kaya nga po mga kapatid, pinapakita sa atin si Andres ay larawan ng katapangan sapagat siya ay nag-iwan ng lahat-lahat sa kanyang buhay. Iniwan niya ang lahat ng meron siya, maging ang kanyang ari-arian. Bakit? Sapagat yumuko siya sa ating Panginoon, sapagat sumunod siya sa paanyaya at panawagan ng ating Panginoon. Kaya nga po ito yung unang-una na aral sa atin ng pagiging alagad. Matuto ka na sumunod sa ating Panginoon. Matuto ka na maglakad kasama ng ating Panginoon. Kaya kapag sumusunod tayo sa ating Panginoon, ang sinusundan natin, ang ginagaya natin. Kaya kapag sumusunod tayo sa ating Panginoon, kung ano man ang kanyang kabutihan na ipinangangaral at ginagawa, kung ano man ang kabutihan ng kanyang kalooban, ito rin ang dapat mamayani sa loob ng isang alagad, sa puso, sa kabuturan ng kanyang kalooban, nang sa gayon, ang alagad na ito ay maging katulad ng kanyang sinusundan. Kaya nga po mga kapatid, yung mga alagad na ito, 3 taon na tinuturuan ng ating Panginoon. 3 taon na sila ay ginagabayan ng ating Panginoon bago sila isugo sa iba't ibang mga bansa, bago sila isugo sa iba't ibang mga lugar. Sapagat ang mga alagad na ito ay kinakailangan munang matuto na sumunod mula sa kanilang Panginoon. Ang mga alagad na ito ay kinakailangan munang matuto mula sa kanilang maestro. Kaya nga po ang itinuro sa kanila ng ating Panginoon, ang nakita nila at naranasan nila na buhay ng ating Panginoon, ito naman ang kanilang ipinangaral nung sila ay isugo na ng ating Panginoon, hindi na bilang mga alagad lamang, kundi bilang mga apostol, mga isinugo sa iba't ibang lugar upang ang ibang mga tao ay hanapin pabalik sa ating Panginoon, upang ang ibang mga tao ay
mapamalakaya at gayon din naman ay matipon sa pangalan ng ating Panginoon. Gayon din po naman mga kapatid, ano yung sinasabi sa atin sa ating mabuting balita? Kung ikay talagang susunod sa ating Panginoon, merong kang iiwan. Si Apostol San Andres at ang kanyang mga kasama, ano yung kanilang iniwan? Iniwan nila yung kanilang bangka, iniwan nila yung kanilang lambat. At importante po ito para sa kanila. Bakit? Kasi mga kapatid, nung araw, iyon ang kanilang kinabubuhay. Nung araw, iyon ang source of income ng mga tao na ito. Isipin mo na lang, kapag tinawag ka ng Panginoon ngayon, iiwan mo yung jeep mo na pinampapasada mo. Iiwan mo yung tricycle na ginagamit mo. Iiwan mo yung business na pinangahawakan mo. Bakit? Kasi susunod ka sa ating Panginoon. Kaya nga po iniwan ng mga apostol na ito, iniwan ng mga alagad na ito, ang lahat-lahat sa kanila. Bakit? Sapagat merong ipagkakalob na masigit sa kanila ang Panginoon. Kaya kung sa atin, mahirap po natin itong gawin, imagine nyo na lang yung unang pagtawag sa mga alagad na ito. Maging ang source of income nila, iniwan nila. Bakit? Sapagat ang kanilang pagiging mamamalakaya ng mga isda ay papalitan ng Panginoon bilang mamamalakaya ng mga tao. At ano pa ang kanilang iniwan? Iniwan nila ang kanilang pamilya. Iniwan nila yung kanilang lugar. Iniwan nila yung comfort na meron sila. Na yung pag-uwi mo, meron kang lugar na titiran. Pag-uwi mo, meron kang tulugan, meron kang higaan na mahihigaan. Na pag-uwi mo, may nakahanda na marahil na pagkain mula sa iyong kapamilya. Pero nung sumama sila sa ating Panginoon, ano ang sabi ng ating Panginoon? Mabuti pa yung mga ibon, may pugad. Mabuti pa yung mga ligaw na aso, yung mga asong gubat, merong inuuwian na lungga. Subalit sa anak ng tao, wala man lamang mapagpahingahan, wala man lamang masilungan. At ganito rin ang nangyari sa mga apostol na unang sumunod sa ating Panginoon. Sa mga unang alagad na isusugo pagdating ng panahon, sila man ay nakisama sa ating Panginoon. Kung ang kanilang Panginoon nakikitira lamang, sila man nakikitira lamang. Kung ang ating Panginoon nagpalipat-lipat ng lugar, sila man nagpalipat-lipat ng lugar sa pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, iyon yung kanilang iniwan. Lahat-lahat ay kanilang iniwan para sa ating Panginoon. Ganyan din po naman mga kapatid, sinasabi sa atin na yung pangatlo na inihaatang sa mga alagad, inihaatang din para sa bawat isa sa atin ay yung po bang pagiging tapat. Hindi lamang sila sumunod sa ating Panginoon, hindi lamang sila nag-iwan ng lahat-lahat sa kanila, naging tapat yung mga alagad na ito. Hindi man sila perpekto sapagkat may mga pagkakataon, tumatalikod din sila sa ating Panginoon. Pero kung kailan sila tumatalikod, sila naman ay muling nagbabalik loob sa ating Panginoon. Tinakasan man nila ang kamatayan nung si Jesus ay dakpin para nang sa gayon ay parusahan at ipako sa krus. Pero yung mga alagad na ito, nagsipagbalik sa piling ng ating Panginoon. At makikita natin sa kasaysayan, yung mga alagad na ito, naging tapat hanggang sa wakas. Kaya nga po karamihan sa mga alagad, maliban kay San Juan, ay pinatay ng dahil sa ating pananampalataya. Ang tinakasan nilang kamatayan nung si Jesus ay dakpin, ay ang siya ring kamatayan na kanilang niyakap nung sila naman ay nagpahayag ng mabuting balita para sa lahat ng mga tao. Kaya nga po hanggang sa huli, naging tapat yung mga alagad na ito. Naging tapat sila sa pangangaral ng mabuting balita, ang maging kapalit man ito ay ang kanilang buhay. Naging tapat sila sa ating Panginoon, sapagat sa kabila ng kanilang kahinaan, sa kabila ng kanilang karupukan, ang Diyos ang naging lakas nila, ang Diyos ang naging gabay nila, at ang Diyos ang naging sanggalang nila sa lahat ng mga pagsubok na ito. Kaya nga po ngayon, inaalala natin, pinagdiriwang natin, at ating pong pinararangalan yung mga santo at santa, kabilang na si Apostol San Andres. Bakit? Sapagat sila yung mga nagtagumpay sa piling ng ating Panginoon. Nahirapan man sila sa buhay na ito, pero sila ngayon ay nagtatamasa na ng buhay na walang hanggan at walang hanggang kaligayahan sa piling ng Diyos. Kaya nga po, ano ang hamon sa atin ng pagsunod ng mga alagad na ito, lalo na si Apostol San Andres? Ang hamon sa atin ay kung paano ang kanilang ginawa, ganun din ang ating gayahin. Kaya nga po, ano ang unang panawagan sa atin? Sumunod tayo sa ating Panginoon. Sumunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga kung ang ninanais ng ating Panginoon, maging mabuting tao ka, huwag kang magpakasama.
kung ang ninanais ng Panginoon, maging mamamalakaya ka ng mga tao, mag-aya ka ng kapwa mo patungo sa Diyos. Kaya kapag kayo magsisimba, hindi lang ikaw magsisimba, ayain mo ang kamag-anak mo, ayain mo ang pamilya mo, ayain mo ang anak mo, ayain mo ang asawa mo. Bakit? Sapagat ikaw man ay itinatalaga bilang mamamalakaya ng mga tao. Hindi man ang ibang mga tao sa ibang lugar, pero yung pinakamalapit sa iyo, pwede mong ipamalakaya palapit sa ating Panginoon. Tipunin sila sa ngalan ng ating Panginoon. Kaya nga po ito yung una na po pwede natin gawin. Kagaya ni Apostol San Andres at ng kanyang mga kasama, matuto tayo na sumunod sa ating Panginoon. Ikalawa, iwanan din natin yung mga bagay na walang kinalaman doon sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga po, kung yung mga apostol, kung yung mga alagad ng ating Panginoon, iniwan nila ang lahat-lahat, yung kanilang pamilya, yung kanilang hanap buhay, hindi naman ibig sabihin ganun din ang gagawin natin. Bakit? Kasi kailangan natin yan sa ating pamumuhay. Hindi naman ganun ka-extreme yung hinahanap sa atin ng Panginoon. Pero meron tayong iiwanan. Kung talagang gusto mong sumunod sa ating Panginoon, ano yung iiwanan mo? Iiwanan mo yung masama mong ugali. Iiwanan mo yung palagi ka nagbibintang. Iiwanan mo yung palagi ka nag-iisip ng masama laban sa iyong kapwa. Iiwanan mo yung mga bisyo mo na sumisira hindi lamang sa iyong katawan, sa iyong kalusugan, sumisira na rin sa iyong ugnayan sa iyong pamilya, sumisira na rin sa iyong ugnayan sa ating Panginoon. Iiwanan mo yung sobrang pagkagumon mo sa alak. Iiwanan mo yung pambababae mo o sa mga kababaihan. Iiwanan mo yung panlalalaki mo. At hindi naman, iiwanan mo yung pagkagumon mo sa sobrang sugal na kung saan ipangkakain na lang ng pamilya mo, ipangsusugal mo pa. Iiwanan mo ang lahat ng iyan. At sa mga kababaihan lalo na, bagamat marami ring mga lalaki ganito, iiwanan mo ang pagiging chikadora, iiwanan mo ang pagiging nager, iiwanan mo ang pagiging chismosa, iiwanan mo ang pagiging bungangera. Bakit? Kasi kung magbubunganga ka lang, ang ipangalat mo na ay ang mabuting balita. Kaysa yung kasiraan ng iba, kaysa yung masama na salita ang lumabas sa iyong bibig, kung magiging bungangera ka lang din, magkalat ka na, hindi ng masamang balita, kundi ng mabuting balita. Ipangalat mo na ang tungkol sa ating Panginoon. Ipangalat mo na ang aral at turo ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa pagsunod sa ating Panginoon, may iiwanan tayo yung mga bagay na hindi importante sa ating pagtalima sa panawagan ng ating Panginoon. Iyon ang ating iiwanan. Yung masamang pag-uugali, yung masamang gawi, yung masamang kaisipan, yung masamang ninanasa, yung masamang nilalaman ng puso natin, yung kasalanan, iyan ang iiwanan natin. At sa bandang huli, tinatawagan tayo ng ating Panginoon, maging matapat tayo. Kaya kapag ka po dumarating yung tukso, alam natin kung sino ang dapat nating sundan. Alam natin kung kanino tayo dapat maging loyal. Kaya isipin po ninyo, mga kapatid, kapag ka po sa mga mag-asawa, may dumating na tukso, yung misis nakakita ng nagdaraan at medyo maganda-ganda ang pakikitungo sa kanya, ang gwapo, hindi mo papansinin. O pansinin mo man, tignan mo lang, wag mong tititigan. Bakit? Alam mo kung kanino ka loyal. May asawa ka na pinakasalan mo. Ganun din po sa isang asawang lalaki. Pag nakakita ka ng chicks na talaga ng mga kartada 10, kompletos recados, talaga ng mga sexy na, maganda pa ang kutis, maganda pa ang muka, malalabanos ang kanyang kapara. Aba, kahit na yung asawa mo, puro bakukang na, pero yung asawa mo ang iyong pinakasalan. Kahit na yung asawa mo, kutis ampalaya na. Kahit na yung asawa mo ay kutis patola na, yan pa rin ang iyong dapat na tangkilikin palagi. Bakit? Maging tapat ka sa asawa mo, maging tapat ka sa pinangakuan mo, maging tapat ka doon sa iyong minamahal. Kaya nga po na nag-asawa ka, hindi naman yung kanyang kutis ang pinakasalan mo. Nung nag-asawa ka, hindi naman yung kanyang bewang lamang, yung sukat ng kanyang bewang, yung sukat ng kanyang dibdib ang pinakasalan mo. Nung nag-asawa ka, ang pinakasalan mo ay ang buong pagkatao ng iyong minamahal. Kaya habang tumatanda, yan pa rin ang iyong kapareha, yan pa rin ang iyong asawa. Kaya nga po mga kapatid, ganun din naman sa ating pagsunod sa ating Panginoon.
Kung tayo magiging tapat sa ating Panginoon, tayo mismo ay maghahanda ng ating sarili na iiwasan natin yung mga tukso sa ating paligid na makapaglalayo sa atin mula sa ating Panginoon. Iiwasan natin yung mga okasyon ng pagkakasala. Kaya kung halimbawa, pagpunta mo sa isang lugar, natetempt ka palagi na pumasok ng beer house, mag-iba ka na ng daraanan. Kaya kung halimbawa, yung kapitbahay mo, natetempt ka na palagi mong puntahan sapagat nahuhulog na ang kalooban mo, samantalang alam mo na meron ka ng pananagutan at ikaw naman ay magkakasala pa, ano ang dapat mong gawin? Umiba ka na ng pintuang lalabasan para nang sa gayon, hindi mo na matignan, hindi mo na makita ang kapitbahay mo. Kaya kung hindi mo kayang paglabanan, iwasan mo na yung mga tukso sa iyong paligid. Kung halimbawa, mga kapatid, doon sa iyong pupuntahan, may tindahan kang madadaanan at tindahan ito ng mga alak, tindahan ito ng mga source ng bisyo mo, iwasan mo na yung tindahan na ito. Bakit? Hindi sapagat ayaw mong bumili ng pangangailangan mo sa tindahan, kundi sapagat naroroon yung tukso na po pwedeng magbudit sa iyo para malulong ka uli sa dati mong mga bisyo, para malulong ka uli sa dati mo na masamang hilig. Kaya nga po ang sabi sa atin, maging tapat ka sa ating Panginoon. At sa pagiging tapat sa ating Panginoon, ang dapat nating talikuran ay ang mga tukso na pwedeng magbulit sa atin sa pagkakasala. Sa pagiging tapat sa ating Panginoon, ang Diyos ang ating susundan at ang kasalanan ang ating iwawaksi. Sa pagiging tapat sa ating Panginoon, ang Diyos lamang ang dapat na maghari at mamayani sa ating kalooban. Nang sa gayon, katulad ni Apostol San Andres, tayo mismo ay maging tunay na tagasunod ng ating Panginoon at pagdating ng panahon ay maging mamamalakaya ng mga tao bilang makabago na mga apostol na isinusugo ng ating Panginoon. Magsitayo pong lahat. Mga kapatid, ihabilin natin ang ating mga kahilingan sa pangangalaga ng Diyos Ama kasama ng mga panalangin ni San Andres. Sa bawat panambitan ng ating po itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga pari na tinawag ng Diyos upang mamalakayan ng mga tao, naway humarap sa hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero, naway maging mabibisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng patotoo ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag ng ating Panginoon upang maglingkod sa Kanya, naway bukas loob na tumugon sa Kanyang panawagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga na nagdadalamhati, mga naliligalig, at ang mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga minamahal nating yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat para sa kaarawan ni Maria Camelia Herrera, ang para sa natatanging kahilingan ni Evan Herrera, Estanislao, at para sa kagalingan ni Adela Muto, at para sa kapayapaan ng kaluluwa na Nelson, Sean, Maria, at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, habang naghahanda kami para sa pagdiriwang ng pagkakatawang tao ng iyong anak, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan kay San Andres na Apostol, iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagbigyan mo kami upang sa aming mga alay na hinahahain namin ngayong kapistahan ni San Andres ay maging kalugod-lugod kami sa ginagawang paghahanda at mabuhay kami sa pagtanggap sa iyong kaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan tuwing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbumunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan, pinagpalang naparilito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng namin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala at huwag kami hintulot sa tukso at yadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kabiyadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ng aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pedro Apostol, Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magpalakas nawa sa amin upang ayon sa halimbawa ni Apostol San Andres, kaming mga umaako sa kamatayan ni Kristo ay pagindapating mamuhay ng maluwalhati kaysa niya sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon.